tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Oh, Elma, ano pa bang ginagawa mo? Gusto ko sanang tumawag sa Pilipinas eh. Ano? Tatawag ka sa Pilipinas? Sa oras na ito? Oras to ng trabaho, no? Oras ito ng trabaho, kaya magtrabaho ka. Nakatulog kasi ako dahil nga wala pa akong tulog. Ah, ganun. Ginugol mo sa pagtulog ang lahat ng oras mo, tapos ngayon, gagamitin mo ang oras ng trabaho mo para ka makatawag sa Pilipinas. Magbihis ka na nga. Ang bagal-bagal mong Kahit kumilos. sandali lang. Kasi hindi ko nasagot ang tawag sa akin kaninang tanghali. O, kasalanan mo na yon. Bakit kasi hindi mo sinagot? Huwag mong gamitin ang oras ng trabaho mo. Oh, ano pa yung ginagawa mo? Suot mo na yung pinapasuot ko sa'yo. Ganun na naman ba ang gagawin kong pagsasayaw? Eh ano pa nga ba? Alangan namang magtitinikling ka sa harapan ng mga Hapones. Uwi na kaya ako. Uuwi ka na. Ganon. Gusto mo na talagang umuwi. Oo, gusto ko na. Hindi ko kaya magsayaw sa harapan ng mga Hapones na halos walang saplot sa katawan. Eh yung house and lot na pangarap mo, itatapon mo na lamang ba ng ganon-ganon na lang? Ha? Elma? Anong sabi mo? Gusto nang umuwi yung bago mong alaga? Oo eh. Anong sabi mo? Wala. Pinaalala ko lang sa kanya ang pangarap niya. Pangarap niya kasing makabili ng house and lot eh. Ganon pala. Di kumbinsin mo siya na madali niyang matutupad ang pangarap niyang house and lot. Basta sumunod siya sa patakaran ng kabaret ko. Yun nga ang sinabi ko sa kanya. Kaya lang talagang nakikita ko na determinado siyang umuwi. Ganyan lang sa umpisa. Wala pa kasi karanasan eh. Kaya laging takot ang nagigibabaw sa kanya. Ano kaya kung gawin mo sa kanya yung madalas mong gawin sa naunan ng maalaga mo? Talagang gagawin ko. Pero subukan ko munang daanin siya sa santong dasalan, ika nga. Ikaw ang bahala. Pero kung ako, gawin mo na agad bago niya maisipan ang tumakas. Oh, inaantok ka na. Noong oras na kaya? Uy, kinakausap kita. Ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-iisip ka na naman ba? Alam mo, naririto ka na sa Japan. Naririto na ang buhay mo. Dito matutupad ang mga pangarap mo, lalo na yung house and lot. Tricia, ano kaya kung magkukwit na lang ako? Ano? Magkukwit ka? Pagkatapos kang gastusan ng pagpunta mo dito, magkukwit ka? Hindi mo naman kasi sinabing ganito ang magiging trabaho ko dito. Alam mo ba kung magkano ang nagastos sa'yo ni Mama Sang? At sa palagay mo ba ay papayagan ka ni Mama Sang na umuwi pagkatapos niyang gumastos sa'yo ng libu-libong peso? Uulitin ko na naman sa'yo Hindi mo kasi sinabi sa akin na agogo dancer ako dito. Okay, mag-quit ka kung yan ang gusto mo. Pero bayaran mo muna ang lahat ng nagastos sa'yo. Ha? Oo, hindi biro ang nagastos sa'yo ni Mama Sang. Kahit kung gusto mo talagang umuwi, bayaran mo muna lahat ng ginastos niya. At kung wala kang pambayad, pwes, sumunod ka sa ipinapagawa niya sa'yo. Alam mo, kung may dapat sigurong magbayad, walang iba kundi ikaw. Dahil niloko mo ako.
Hindi kita niloko. Tinanong kita kung gusto mong kumita ng malaki sa Japan. Sabi mo, oo. Oh, hindi ba? Pero tinanong din kita kung anong klaseng trabaho ang ibibigay mo sa akin. Oh, di ba sinabi ko sa'yo na magiging dancer ka dito sa Japan? Oh, pero sinabi mo ba na cultural dancer? Hindi ako nagsabing cultural dancer, kundi ikaw. Umuulang ako para wala nang maraming usapan. Tsaka bakit mo ako sisisihin? Samantalang nung nasa Manila pa tayo, ipinagsasayaw na kayo ng sexy dance, hindi ba? Posible namang hindi mo alam ang kaibahan ng cultural dancing sa agogo dancing. Nag-quit ka na sana nung naroon pa tayo sa Pinas. Kung alam ko lang sana na go-go dancer ako dito, hindi na sana ako dito tumuri. Okay, mamili ka. Magtatrabaho ka bilang agogo dancer o magiging tagahugas ka ng plato sa cabaret na to. Hanggat makabayad ka ng utang mo. Oh, mamili ka. Mag-aagogo dancer ka o magwawasher ka? Ano? Ikaw pala ang bagong alaga ni Tricia. Ako nga po. Nagugutom ka na ba? Opo, pero kakain pa raw kami bago sumalang sa dance floor. Oo. Ganon ang ginagawang pag-aalaga ni Mama Sang sa inyo. Kakain muna bago sumayaw. Kayo po, anong trabaho niyo dito? Ako ang tagaluto ninyo. Malaki rin siguro ang sahod ninyo, ano po? Oo. Pero mas malaking dihamak ang sasahurin ninyo kumpara sa akin. Ang ganda-ganda mo. Pero bakit mo naisipang pumunta dito sa Japan? Gusto ko kasing kumita ng malaki sa lalong madaling panahon. Kaya ako nagpunta dito sa Japan. Ganun pa. Tulad ng mga nauna sa'yo, ganyan din ang katwiran kung bakit sila nagpunta dito. Gusto mo bang magtrabaho dito? Hindi nga ho eh. Niloko lamang ako ni Tricia. Alam mo, marami nang naloko ang Tricia na yan. Pero tulad mo, wala na rin silang nagawa dahil nandito na sila sa Japan. Pero kung ako sa'yo, piliin mong mag-waitress o kaya dito sa kusina. Ho? Dito sa kusina? Oo. Naghahanap nga si Mama Sang ng makakasama ko dito eh. Magiging assistant cook ko na lang. Magkano naman po ang sahod? Maliit nga lang. Pero kahit papaano safe ka. Kung gusto mo, sasabihin ko kay Mama Sang na gawin ka na lang niyang assistant cook ko para hindi ka na nila pagsasayawin. Hayaan niyo po, pag-iisipan ko muna ang sinabi niyo. Bakit mo pa pag-iisipan? Safe ka kung nandito ka sa kusina. Hindi ko kasi hilig ang magluto. Ganun pa man, pag-iisipan ko ang inaalok ninyo sa akin. Emma! Sumunod ka na sa akin sa dressing room at magsisimula na ang showdown. Anak ko, sige na. Tinatawag ka na. Lapitan mo na siya. Pero pag-isipan mong mabuti yung sinasabi ko sa'yo para hindi ka mapahamak. Magbe-waitress na raw ako o assistant ko kaya lang mababa ang sahod. Oh,
tapos ka na bang kumain? Ah, oo. May customer tayong naghahanap sa'yo. Makitable ka muna at mag-order ng ladies drink para may pandagdag sa kikitain mo ngayong gabi. Ayun siya oh, puntahan mo na. Hindi ako makatulong sa sinabi ng tagaluto. Kung agogo dancer ako, malaki ang kita. Pero kung magiging assistant cook naman ako, maliit lang ang kita. Kung maliit lang ang kikitain ko sa pagiging assistant cook ko, parang walang pinagkaiba sa Pilipinas. Bakit pa ako nagpunta dito sa Japan kung maliit lang pala ang kikitain ko? Kailan ko pa matutupad ang house unlat ko kung maliit lang ang kikitain ko dito? Baka nga, dapat na akong magiging agogo dancer. Total, sasayaw lang naman ang gagawin ko. Kaysa naman magiging assistant cook ako. Mahihirapan nga ako sa trabaho. Maliit pa ang sahod. Oh, kumusta na ang alaga mo? Naninibago pa rin pero kahit paano ay tinigilan na niya ang panunumbat sa akin. Sa simula lang yan, pag nakahawak na yan ng malalaking pera, magpapasalamat pa sa iyo. Oh, hayaan na pala siya. Sige. Yung napag-usapan natin, gawin mo na para makasiguro tayong sa atin ang elmo na yan. Bago ang isip. Oo. Oh, ano Elma? Gusto mo na bang ang trabaho mo dito? Ano pang magagawa ko? Nandito na ako eh. Good girl. Alam mo, magpasalamat ka na lang sa akin. Dahil hindi lamang barya-barya ang kikitain mo dito sa Japan. Madali kang aasinso dito. Kaya, pwede rin. Total, naririto ka na rin lang. Di, sulitin mo na, hindi ba? Pagtrabahuan mo ang nagastos sa'yo ni Mama Sang. At pagbayad ka na, pwede ka nang umuwi ng Pilipinas kung gusto mo. Trixia, yung alaga mo, susunod na. Ihanda mo na siya. Opo! Oh, ikaw na palang susunod eh. Sige na, ayusin mo na yung sarili mo. Oh, yan, inumin mo muna. Ha? Ano yan? Wala to. Pampaalis lang ng nervyos to. Kaya sige na, inumin mo para mawala ang nervyos mo. Isipin mo na lamang ang malaking kikitain mo sa gabing ito. Trixia, bakit naririyan pa kayo? Hindi ba dapat nakaakyat na sa entablado yung alaga mo? Opo, sandali na lang at inaayusan ko pa. Oh, sige na, mag-ayos ka na. Trixia, ano ba? Nayayamot na ang mga customers nating hapon. Paakyatin mo na! Opo, sandali na lang at nagme-make up pa. Huwag mo nang make-upan. Hindi naman niya ang mukha ang tinitingnan nila dahil nakamaskara eh. Kundi ang katawan niya ang titingnan at paraan ng pagsasayaw niya ang panunuorin. Oh, sige na. Magbihis ka na. Pero, Sige na. Tingnan mo ang masinabi ng customers kagabi. Iba sa kanila, nayayamot na. Mabuti na lamang at namagitan si Mama Sang at ipinaliwanag na baguhan ka. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita. niloko ako ni Tricia. Pero hindi ako papayag
napatuloy akong magpapaloko sa kanya. Kung nagawa nila akong gawing tanga at lokohin, ibabalik ko sa kanya ang ginawa sa akin. Lulukuhin ko rin sila. Magsasayaw ako ng magsasayaw sa harapan ng mga pulis. Hindi bali. Pagsasayaw lang naman ang pinapagawa sa akin. At talagang pagsasayaw lamang ang gagawin ko. Hindi ako magpapaangkin sa kahit kanino. At pag binigay na sa akin ang pera ko, lalayas na ako sa club na to. Nagriring ang cellphone ko. Sino kaya to? Si Migs pala. Oh, sweetheart! Sweetheart, kumusta ka na? Hindi ko sasabihin sa kanya ang nangyari. Para hindi niya ako pipiliting umuwi sa Pilipinas. Sweetheart, nariyan ka pa rin ba? Oo naman! Nandito pa ako. Oh, kumusta ka na? Ikaw ang dapat kong kumustahin eh. Ano, kumusta ka na dyan? Kumusta ang trabaho mo? Okay lang ako dito, sweetheart. Alam mo, nalulungkot ako rito. Labis na nangungulila ako sa'yo. Ano kaya kung umuwi ka na lang? Ano? Taong ito. Kararating ko pa lang dito eh. Pero, Pinauuwi na ako. Nalulungkot ako eh. Hindi ako sanay na malayo sa'yo. Sandali lang naman ito. Pag nakaipon na ako ng pambili ko ng house and lot, uuwi na rin ako. Oh, Migs, nakausap mo na bang anak ko? Anong sabi? Buo pa rin yung desisyon niya, tita. Ayaw pa rin niyang umuwi. Wala na akong magagawa kung gano'n. Kundi hintayin ang kanyang pag-uwi kung kailan. Pero hindi ho ako titigil sa pangulit sa kanya. Hanggang sa umuwi na dito. Labis akong magpapasalamat kung gagawin mo yan, Migs. Dahil habang naruroon sa Japan ang anak ko, ay hindi ako mapapakali. Oh, Elma, nakahanda ka na ba? Nag-practice ka bang mabuti ng pagsasayaw kaninang paggising mo? Oo naman. Hindi bale. Konting giling lang. Napapasaya ko ng mga Hapones. Pwede pang tiisin para sa pangarap kong bahay at lupa. Practice ka pa kahit 30 minutes lang para matuwa ang mga Hapones sa'yo. Nakamuntik lumabas ng club nang nagsayaw ko nung isang gabi. Uy, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Ha? Oo naman. Huwag kang mag-alala. Kung marunong ka na sa pagsasayaw at paggiling sa harapan ng mga Hapones na customers, ay hindi na kita iisturbuhin pa. Pero sa ngayon, kailangan pag-aralan mo muna. Dahil kitang-kita na hindi ka marunong sumayaw. Drixia, yung alaga mo, siya na ang susunod. Opo! Oh, sige na. Alisin mo na yung kasuotan mo. Ano? Bingi ka ba? Ang sabi ko, hubarin mo na yung kasuotan mo dahil ikaw na ang susunod. Babaeng ito, kagabi, inutusan mo akong magsuot ng kasuotan ko. Ngayon naman, pinaguhubad mo ako. Oo, dahil sasayaw ka sa harapan ng customers na walang pang itaas na saplot. Ano? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y dinanag. Anong buhay ang naghihintay kay Elma sa Japan? Mga giliw namin tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang.
Luha. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert de Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatanda